Okay, lunch for today, pakbet and lumpiang chicken. So let's eat. Thank you Lord for the blessing. So that's it. Let's eat. Okay, pakbet time. So ito. Onion, tomato, chicken thigh, and garlic. At bagoong. Bagoong ng Barrio Fiesta. Then meron akong si charo or sugar peas, string beans sitaw, and kalabasa, squash, kamote, sweet potato, okra, ampalaya, talong, and baby spinach. So, ito yung pinapalit ko sa kangkong. Gusto ko kasi sa pakbet may green, may dahon. Then, magpiprito ako ng magnolia na, chicken lumpia. So, sama natin. So, nagtagay na ako ng olive oil sa kawali. Luto muna tayo ng chicken lumpia para yung pinagprituhan, dyan ko na rin igigisa yung chicken breast and sibuyas, kamatis, bawang, and bagoong. So, para tipid sa kawali ba, antayin ko lang kuminit. Ayan, pang side dishes ko yan, nagprito muna ako ng lumpiang chicken. Spring rolls. Bali, ano na siya, ano ba yun? Yung ready-made na siya, binili ko, Magnolia yung brand niyan. So, pinirito ko lang mga, more or less 20 pieces lang yan para may side dishes lang, 'di ba? Gulay. Ayoko naman magpritong isda. Then mangangamoy. Saka yung husband ko hindi mahilig sa fish. So ayan. Ganyan lang muna siya. Tapos isa-set aside ko. Ayan. Pinirito ko siya maigi. Actually, gusto ko yung pritong-prito siya para wala akong nakikitang yung puti-puti. Gusto ko lahat siya golden brown para kahit malamig, crunchy. So, nilagyan ko rin ng napkin yung plate para ma-observe yung oil niya. Actually, olive oil naman yan. Kaya, okay lang. Pero, mas maganda pa rin yung walang oil. Pero, ang sarap niyan, yung ready-made na yan na Magnolia. Hindi ko alam kung meron sa Pilipinas yan. Nabili ko lang yan sa Asian store. So, hindi na hassle. Kasi, di ba, gumagawa ako ng spring roll, veggies, and spring roll na ganyan, chicken. So, yan. Hindi na matrabaho. Piprito mo na lang. Siguro mga 50 pieces or 40 pieces niyan. Kasi yung isa niyan, ginamit ko na nung bagong taon. So, nakapagprito ko ng 20 and 20 plus. Siguro 45 to 50 pieces ang laman niyan. Nakalimutan ko kung magkano yung presyo eh. Pero, $20, 19 point plus dollar yan. So, convert nyo na lang kung magkano. Hindi ko na kino-convert kasi sasakit lang yung ulo ko, charis. Kasi alam ko mahal. Pero, ganun talaga. Gusto mong kumain na. So, ayan, magpapakabit na tayo. So, sa kawali, yung pinagprituhan ko ng lumpia, dyan na rin ako maggigisa ng manok. So, yung manok ko is chicken thigh and breast mix yan. So, bakit manok? Bakit hindi baboy, diba? So, ngayon, parang nilales na namin kumain ng red meat, beef, and pork. Yan, more on chicken and vegetable na muna kami. White meat lang. So, ganyan lang ang pagpakbet. So, ito yung own way ko ha. Bahala kayo sa nyo. Kasi pakbet naman is madaling lutuin yan. So, yun. Igigisa mo lang ng toasted or kahit hindi toasted but alam mong luto na yung manok. Yan palang manok, nilagyan ko yan ng asin, paminta, saka konting ginger. Yung ginger, hindi yung buo-buong luya ha. Yung minced na yung nabibili na parang durog-durog. Yan. Para lang hindi malansa. So, ayan. Tuyuan na yan. Tumatalansik-talansik na yung mantika niyan. And nilagay ko na yata yung garlic dyan. So, maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng garlic. Then, nilagay ko na rin yung bawang. So, igisa lang natin ng todo yung bawang at garlic. Yung wag naman sunog. Yung ayos lang na alam yung luto na. Yung gamit ko dyan is sibuyas na puti. Kaya hindi nyo makikitang toasted. Parang nagki-clear lang siya. So, ayan, okay na yan para sa akin. Ilalagay ko na dyan yung kamatis after kung magisa ng todo yung sibuyas at garlic. Diba? Hilong-hilo na yung manok. Yan. Tinitingnan ko kasi maigi kung luto na yung mga nilagay kong ingredients. Kasi, talagang marami akong maglagay ng sibuyas, kamatis. Kasi, pag marami, parang malasa na. Kahit di ka na maglagay ng mga seasoning or nor. Masarap na siya.
Diba? Sinisimot ko. Na-OOC kasi ako pag may parang nakaano sa kawali, sa ano. So, ayan. Lagyan na natin yung pahinga muna daw. Hindi ba pala? Mamayang konti lalagay ko na dyan yung kamatis pag okay na yung, diba? Kumakain ako ng pia. Huli sa akto. Ayan. So, hiluhin pa natin yung manok. Yung medyo hilong-hilo na siya. So, nilagay ko na yung kamatis. Nagdagdag ako mantika. Parang feeling ko kasi dry. Konti lang naman. Yan. Tapos, pag nagisa niyo na yung kamatis, yung parang malata na, lagyan nyo ng konting tubig para mag-saucy siya. Parang sauce. Kasi yan yung magiging base ng pakbet. Diyan natin isa-isa ihuhulog yung gulay. Guys, kung kayo sabay-sabay maghulog ng gulay, okay lang yun. Kasi ako inuuna ko yung matigas, palambot. Yun. Diba? Habang nagluluto, tinatabi ko na yung mga garlic, everything, para maayos na. So, ayan. Nilagay ko na yung ibang gulay, yung sitaw, kalabasa, talong, and okra. So, huhulihin natin yung, nilagay ko na rin pala yung kamote. So, i-mix-mix lang. So, ihuhuli lang natin yung baby spinach, saka yung sitsaro. So, hinulog ko na yung, una kong hinulog dyan yung sitaw sa katalong. Tapos, kamote, okra. Hinuli ko yung kalabasa. Yung kalabasa kasi mas mabilis lumambot kaysa sa kamote. So, then minix-mix ko lang yan. Pakuluan lang natin ng mga 30 years. Charis. Pakuluan lang natin ng ilang minutes. Pag alam yung malambot na yung kamote. Pag malambot na yung kamote or yung kalabasa, it means malambot na yung ibang gulay. So, ayan. Then, ihuhulog lang natin yung sitsaro or sugar peas and yung baby spinach sa ibabaw pag natapos na lahat yan. Ayan, tinitikman ko lang yan. Tinignan ko yung kamote kung malambot na. So, parang ano pa lang siya, yung tawag doon yung maligiyat pa. So, konting-konti pa. So, inilalim ko yung mga nilalagay ko siya sa ilalim para maluto ng bonggang-bongga. Then, tinikman ko. Okay naman yung lasa, panalo. Lasang pakpit naman siya. Yan. And later, ilalagay natin dyan ang sitsaro, yung pinaka-final event na. Okay. So, chinik ko yung I think yung kamote, yung sweet potato. So, sa tingin ko okay na. Hinalo-halo ko na lang. Then, isusunod na natin ang last, yung sitsaro at baby spinach.